Ayan. So, hello. Magandang araw, everyone. So, ang gagawin po natin ngayon ay reverse sourcing. So, gagawa po tayo ng sample para ho mas maintindihan po ninyo. So, once na nakapag-open up na po kayo ng inyong Amazon dashboard, right now, ang ginagamit ko po ay Amazon US Marketplace. So, from here, tignan nyo po itong nasa left side na may nakalagay na all. Pwede po tayong pumili dito ng category kung ano po yung gusto natin na i-source or kung may specific na criteria or category si client na ipagagawa or papasource po sa atin. So for example, punta po tayo dito and look for shop by department. Pili na lang po kayo dito which category ang hahanapin po ninyo. Let's say beauty and health. Punta po tayo dito. Then from here, pwede pa rin, mafi-filter pa rin po natin dito. It's either lahat po ng nasa beauty category. Ayan. Nasa premium beauty, professional skincare, salon and spa, men's grooming, health and household, and baby care, vitamins and supplement. So for example, punta po tayo dito sa men's grooming. And from here, pwede nyo pa rin po siyang i-filter whatever option na gusto po ninyo, which is makikita po natin dito sa left side. Gusto po natin ng puro shaving and hair removal, pwede po. However, most of shaving and hair removals items are nagpo-fall sa dangerous goods or hazmats. Unless yung client po natin ay enrolled na po sa dangerous goods ni Amazon, pwede na po tayo mag-source ng mga ganitong items para po sa kanila. If not, especially kung mga new sellers pa lang po sila, medyo iwas na lang po muna tayo sa mga hazmats or dangerous products. Try na lang po muna natin pumunta po dito sa skincare. Ayan. So, tingnan po natin kung specified ng client po natin kung ilang stars yung kung up to how many stars lang ang dapat nating source, pwede rin po natin sila agad makita po dito. So let's say pagka na-download po natin si Amazon Quick View, sometimes it shows na rin po yung graph dito, katulad po niyan. So, dito pa lang po makikita na natin kung selling si Amazon. Wherein sometimes may mga client na ayaw nila na nasa listing si Amazon. There are those na okay lang so long na si Amazon ay nasi-share ng buybacks at hindi dominant si Amazon or hindi dominant ang isang seller sa listing. Okay lang po. So, let's try. Ayan, hindi ko po i-open yung mga items na lumalabas na may Amazon seller. So, skip na lang po muna natin. Hindi ko pa na-open to. Pero masyado mababa yung sell price nito. So, medyo tagilid po ito. Kung halimbawa meron tayong profit and ROI na kailangang i-target. $5.49 is masyado mababa. Safe tayo pagka ganong profit and ROI ang kailangan ni client, at least mga $15 pataas. Ito na lang po. Let's check. So far, Nivea, pero dominant si Amazon. Not sure about this. Wala itong ESR. Natin know the results. Ito po may mga nakalagay na sponsored po na ito. Ito po yung mga nasa PPC or pay-per-click. So every time na meron pong nagki-click dito sa mga items na to, si seller po ang nagbabayad. So as much as possible, wag muna natin po siyang i-check.
Tingin lang po tayo.